Before ako pumasok ng fraternity, isa akong batang pasaway, gano'n. Napapasama sa mga nag-i-illegal. Pero napagtanto ko naman na na lahat naman 'yon na pinagdaanan ko sa buhay, may kapalit na aral lagi. May kasabihan nga no turning back. 'Pag pinagdaanan mo na, hindi mo na kailangang balikan ulit. Anong tingin mo naman sa mga fratme nun? Galit kasi ako sa kanila dati. Ay, gano'n, bakit? Ano yung parang natulong ng fraternity sa pagkatao mo, sa buhay mo, gano'n? Malaking natulong sa akin ng fraternity kasi 'pag nasa frat ka na, hindi naman porket member ka lang. Oo. 'Pag pumasok ka sa frat, obligasyon talaga 'yun. Tsaka may sinusunod na tenets and codes. Nasa puso ko na, Ah. bitbit ko na siya araw-araw, mga gano'n. Yung tenets and codes, pwede mo maging guide talaga yan sa araw-araw mo sa buhay. Sa mga kagaya ko na bata pa lang sa frat, huwag kayong matakot pumosisyon mga tol kasi andun nga yung challenge Ayun dun yung masarap. Kasi dun yung malalabas talaga yung pinaka full potential ng sarili nyo kung paano nyo Yun. i-handle yung chapter nyo. Tsaka hindi naman talaga sa patagalan yan. Kung sa experience matagal sila, oo, mas marami sila na experience. Kasi nga matagal na sila Para sa atin naman mga bago, hindi naman tayo ilalagay kasi talaga dyan kung hindi tayo nakikita ng potential at hindi tayo nagugustuhan ng mga ka-chapter natin na kaya natin i-handle yung chapter natin. Pakiramdam ko nun, sobrang init ko kasi sa fraternity nun Oo, yun. Pag bata talaga, sobrang init ko sa frat. Kaya mararamdaman mo talaga yan sa sarili mo na kaya mo na kaya mo nang i-handle yung chapter nyo. Kailangan pag mag-GT ka, kailangan yung pasensya mo napakahaba. Kailangan ilalagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Kasi GT ka nga Hindi naman porket GT ka, gagamitin mo yung pagka-GT mo para mangwalang yan ng ibang brad. Dapat Oo. maging good example ka talaga. Galing, Para galing. sumunod sila sa'yo. Magandang araw sa lahat ng mga kapatid nating Triskelion dyan at sa lahat ng mga manonood saan mang sulok ng mundo kayo naroroon ngayon. Welcome sa ating Triskelion Podcast kung saan pag-uusapan natin ang buhay fratmen, ang kapatiran, at kung paano ba namumuhay ang isang Triskelion sa tunay na realidad ng buhay. Ako nga pala si Wang, ang inyong poging handog, at makakasama ninyo sa lahat ng episode na itong Triskelion Podcast. Ako nga pala si Wang at kasama natin ngayon si Amats, ka-chapter ko to sa Delnasia at former GT rin namin sa Delnasia, ang unang-unang episode ng Triskelion Podcast sa mga GT ng buong Tandang Sora Sector. Yun, Tol Amats, welcome sa Triskelion Podcast. Kamusta ka ngayon, Tol? Ayos lang naman tol, pumapatas pa rin. Yun, pre, before si Amats maging Triskelion, ganun, ano ba yung buhay dati ni Amats? Nung buhay ko nung wala pa ako sa fraternity tol, masaya naman at may konting mga hindi pang magandang pangyayari, mga ganun lang. May mga karanasan na hindi na dapat balikan. Hmm. Alam nyo mga utol, si Amats, before ko siya makilala kasi, ewan ko kung sasabihin ko pa pero kasi iba yung dating niya nun, talagang kala mo kapag hindi mo siya close, parang ang sama ng tingin mo sa kanya, parang ang pangit ng tingin mo sa'yo nun. Iba yung dating mo tol, iba yung aura mo. Pero may mga ganun ka bang mga tao na na-meet na na may mga nakasalamuha ka na yung first impression nila kay Amats, talagang parang grabe, yung masama akong tao, ganito. May mga ganun ka, tol? Oo tol, marami. Sabi nga ng iba, mayabang, kung ano mga masasamang pinagsasabi sa akin. Pero di pa kasi nila ako nakakasama ng nakaka-bonding, di ba? Kaya madali lang naman ako husgahan talaga. Pero pag nakasama mo na ako, doon mo na masasabi yun. Yan. Parang don't judge a book by its cover, ha. Yun, tama yun, tol. Kasi, hindi mo rin pwedeng sabihin si Amats masama, hanggat hindi mo pa siya nakakausap o nakakasama, eh. Diba? Pero, totoo ba talaga dati na parang palaaway, ganun, parang yung iba yung linya mo, tol?
Pero may naniniwala ka ba sa sarili mo na dumating ka sa ganung point? Oo, lahat naman nata siguro dumating do'n, eh. Pero hindi naman Hindi ako ako, yung hindi. hindi. Go, go. Hindi naman sa ano, yung pangalan nito, yung puro away, gano'n. Ah, May mga nakakasama lang. Tapos may mga nakakasama na hindi dapat makasama kasi napalihis na linya, mga gano'ng ano lang, senaryo. pero si Amats mga utol, nung naalala ko naman siya, sobrang bait niya naman talaga. Totoo yun. Di, walang plastikan kasi si Amats yung ini-interview ko ngayon, no. Tsaka sobrang family-oriented nung Brad. Sobrang mapagmahal sa magulang, sa kapatid. Doon, bilib na bilib ako kay Amats talaga doon. Baka may mga ikakwento ka pa, tol, sa mga before ka pumasok ng fraternity. Before ako pumasok ng fraternity, isa akong ano, batang pasaway, gano'n. Napapasama sa mga nag-iillegal, mga ganyan. Pero napagtanto ko naman na ano na lahat naman yon na pinagdaanan ko sa buhay, may kapalit na ano, aral lagi. Kaya ito tayo ngayon, di ba? Pumapatas na lang, simpleng tao na lang. Ayun. Tsaka ayun din naman, importante, at least kahit dumadaan ka sa mga black side ng buhay mo, may, may point sa sarili mo na parang kwento na lang yun. Parang okay rin na dinanas ko yun kasi ang ganda ng lesson, ang ganda pala nung Kung hindi ko dinanas yun, baka hindi ako si Amats ngayon eh. Hmm. Parang kung hindi ko dinanas yung ganun na part ng buhay ko, parang hindi rin ako magiging ganito kalakas. Tsaka kung paano ka umaharap sa amin ng buhay ngayon, no? Tsaka napagtanto ko, ano rin yun, pampaganda lang din ng kwento ng buhay yon. Kaya may kasabihan nga eh, no turning back. Pag pinagdaanan mo na, hindi mo na kailangan balikan ulit. Yun, sobrang ganda naman pala nun. Sobrang ganda nun, tol. Nung tol, nung mga panahon na nasa ganung part ka ng side ng buhay mo ba? Yung fraternity na nakikita mo na siya dati, 'di ba? Yung Triskelion, yung Ah, Tawagama. Anong tingin mo naman sa mga fratmen nun? ano, galit kasi ako sa kanila dati. Ay, gano'n, bakit? Bakit naman? Kasi yung pinsan ko, si Golem. Si Galem, si Shoutout kay Galem. Alec. Yun. Nagulat kasi ako, pag uwi niya sa bahay, parang lagi siya nakapanjama. Oo. Tapos lagi lang siya nakahiga. Inuto siya ko siya, ayaw niya bumangon. Tapos, namalaman lamang ko, may nakapagsabi sa akin na sumali nga daw siya sa organization or fraternity ng Tau Gamma Pi. Yun, kaya nagalit ako noon, hinanting ko sila ngayon. Ah, Para, hindi naman sa para awahin, para usapin lang. ah. Mga ganun lang. Siyempre masakit kasi pinsan mo yun eh. Tapos may Oo. kita mo, di ba? Tapos nauna pa siya sa akin, di ba? Sabi mo siya, yung pala yung nagalit mo. Akala ko yung Oo. yung hirap niya eh, ganun. Hindi, naano rin ako kasi hindi nga namin yung sinasaktan eh, di ba? Sabagay. Bali ayun yung tingin mo nun sa fraternity. Hindi, ang tingin ko sa prat, okay naman kasi dati kasi mayroon na akong may mga kaibigan akong mga iba't ibang org, nasa Ah, org. Hindi lang Taugama, meron ding mga iba. Nakikita ko naman yung mga ginagawa, magaganda talaga. Lalo na sa pag-community, yung mga papiding nila, yung mga assistance nila, mga ganun. Nakikita ko na yun dati pa. Kaso lang, nainis lang talaga ako noon kasi dun sa pinsan ko nga. Pag-usapan muna natin yung 'di ba, galing ka sa ganong side na black side ng buhay mo. Hmm. Tapos ano naman yung parang natulong muna ng fraternity nung nakapasok ka na? Ano yung parang natulong ng fraternity sa pagkatao mo, sa buhay mo, ganun? Malaking natulong sa akin ng fraternity kasi pag nasa frat ka na, hindi naman porket member ka lang. Oo. Pag pumasok sa prat, obligasyon talaga yun. Yung mga natulong sa akin nun, pinaalala sa akin na kailangan mo magbago kasi parang bagong chapter ng buhay mo yun eh. Parang bagong ano na yun eh, yugto eh. Hmm. Tsaka may sinusunod na tenets and codes. Sa Yun ang may pinakamalaking impact sa akin. Talaga, simula yung nabasa ko na yun, mm, nasa puso ko na, ah, bitbit ko na siya araw-araw, mga ganun. galing. Sobrang alam niyo ba mga tol, may isang orientation ako napunta kay Flip. Sabi nun ni Flip na
kapag daw yung tenets and codes na sunod mo, nang wala kang binibreak na regarding kung ano man sa tenets or sa codes, mas malupit ka pa daw sa popo kaya sa mga pare. Kasi parang sundin lahat ganun na kahit isign, wala kang ma-violate, ganun. Kaya sobrang galing din nung tenets and codes kung paano rin siya nakikita sa buhay ng isang triskil yun. Kasi yung tenets and codes, pwede mo maging guide talaga yan sa araw-araw mo sa buhay. Galing nun, tol. Ano ba ang chapter ni Amats at kailan ba ang triskelion birthday ni Amats? Ang chapter ko pala ay Del Nasa Village 1 Community Chapter under ng Tandansora Sector, Triskelion Council of Quezon City. At ang T-birth ko ay February 7, 2021. Yun. Bali, si Utol Amats, dito kasi kami, taga-QC kami. So, under kami ng Triskelion Council of Quezon City. Tol, eto, maganda to. Nag-GT kayo, diba? Anong year ka pala nag-GT? 2024. Nag-GT ka ng 2024. February 23 din. February. Sakto. February 23, tas nag-GT ako nun. Tama, nag-GT ako nun. Feb 23. Last year lang. Parang ilang taon ka nung nag-GT ka nun? Sa Prat? Ilang taon na ako nun? 3 years pa lang ako nun kasi 2021 ako nabigyan eh. Toledo, may gusto lang din akong i-open. Yung mga brad na parang ang bata pa nila sa chapter. Ang bata pa nilang triskelion. Ang bata pa nila para pumosisyon ng GT. Anong ma-advise mo sa kanila? Kasi ang bata mo tol, 3 years ka pa lang tapos nag-GT ka na. Nung una kasi rin ako kinakabahan din ako. Pero kasi lalo na yung pag may nagtuturo sa'yo, may nag-guide naman sa'yo, hindi ka talaga maliligaw eh. Lalo na pag gusto na ng mga ka-chapter mo na ikaw na yung mag-handle ng chapter nyo. Parang sila na rin nagsabi na, sige, pwede ka na mag-GT, ikaw na mag-GT, kaya mo yan, susuportahan ka namin. Meron naman tayong natatanggap ng mga ganun salita eh, para sa kanila. Kaya sa mga kagaya ko na bata pa lang sa Prat, huwag kayong matakot pumosisyon mga tol kasi andun nga yung challenge eh. Ayun dun yung masarap. Kasi doon yung malalabas talaga yung pinaka full potential ng sarili nyo kung paano nyo i-handle yung chapter nyo. Hindi madali yun, pero meron ka naman pwedeng mag-guide eh. Yung mga founders nyo, pwede kang i-guide nun. Di ba? Ako tol, sa akin din. Di rin naman ako against dun sa mga batang nagiging GT. Yung parang kakabigay mo lang, tapos parang 1 year, 2 years, nag-GT ka na. Alam niyo tol, sa akin, nung nasa school ako, 2017 ako binigyan tol eh. 2018 tol, nag-GT na ako eh. Kasi, sa school, sa college, yung span yung time span na pwede mong i-serve bilang residente, konti lang yun tol. Kaya lahat ng nagiging residente, doon, nabibigyan ng pagkakataon agad na maging GT. Kasi may 3 years, 4 years ka lang na pwedeng mag-aral ng college eh. Kapag lumagpas ka na doon, sa tao ka na nag-serve eh, sa alumni ka na nag-serve eh. Kaya yung mga may 1 year, 2 years, tas nag-GT na sila, wala namang tanong doon eh. Hindi siya big deal. Kasi, di ba, parang mas okay nga yun, ang bata ng mga brad na bibuild natin bilang maging leaders. Kasi binild yung Tau Gamma Pi, yung fraternity, para maging leader yung mga ano eh, para dumami yung maging leader, para mas magkaroon ng maraming leader. Pero kasi, doon lang ako nagtatampo sa mga brad na sinasabi nilang, hindi pa pwede maging GT yan. Kasi bata pa yan eh. Ako naman, against ako dun. Pero ikaw, may sasabihin ka ba? Sige, go. Para sa akin, hindi naman porket bata ka pa lang sa Prat, hindi ka na pwedeng gumawa ng posisyon like sa GT. Kasi nga, kaya nga nila ilalagay dyan, kasi nga nakikitaan ka nila ng potential na kaya mo na. Hindi naman porket na, hindi naman talaga sa patagalan yan. Kung sa experience matagal sila, mas marami sila na experience. Kasi nga matagal na sila eh. Para sa atin naman mga bago, hindi naman tayo ilalagay kasi talaga dyan kung hindi tayo nakikitaan ng potential at hindi tayo nagugustuhan ng mga ka-chapter natin. Na kaya natin i-handle yung chapter natin. Sa akin tol, wag niyo i-low moral yung mga brad, wag mong putulan ng pakpak yung brad na ayaw mong maging GT. Ayaw mong pumosisyon muna kasi bata pa. Wag niyong puputulan ng pakpak.
hayaan nyo silang lumipad. Hayaan nyo silang lumipad ng mataas, mangarap ng mataas. Wag nyong ikukulong sa wala, wag nyong isasarado yung pinto para sa kanila. Hayaan nyo silang lumipad. Kasi tol, darating yung time na kayong mga matatanda na nag-a-against sa mga bata, kayo rin naman yung ma-up nila eh. Katulad nito sa chapter namin. Alam niyo tol, sa chapter namin sa Dalnasia, hindi namin hinahayaan yung mga bread na hindi namin pinipigilan yung mga bread na hindi wag sila mag-excel. Mag-excel kayo. Kung magpapa kung magpapa-reach up kayo, magpapa-welcome kayo sa mga college base o pumosisyon kayo diyan sa sektor, sa council, go. Kasi ano yan eh, excel ng bread yan eh. Hindi, wag nyong pigilan. Hayaan nyo silang paliparin nyo ng paliparin. Kasi at the end of the day, kayo pa rin yung inaangat ng mga ka-chapter nyo. Kasi nasa shoulder nila yung Delnasia eh. Oo. Delnasia Bitbit pa rin naman yung talaga. bitbit niya eh. Kaya yung kung nakapag-build kayo ng magaling na leader, sobrang dapat pumapalakpak pa kayo doon. Kayo pa yung unang nagiging masaya. Huwag nyo nga hayaan na may stock yung mga brad. Kasi kayo rin yung mahihirapan. Na-stock yung mga brad sa ayaw na nila pumosisyon. Wala silang lakas na loob na kumuha ng posisyon. Wala silang lakas na loob na kumuha maging leader, mag-excel, magpa-reach up, magpa-welcome sa mga college base. Wag nyo nga hayaan na maging ganun, na ma-stuck sila. Magiging stagnant yung mga brad. Sobrang mahihirapan tayo para parehas. Hayaan natin sila mag-excel. Parang, ano lang to eh, parang training ground nila yung fraternity. Kasi kahit sa labas ng buhay, kung na-build mo yung brad na maging leader, kapag lumabas ng buhay sa trabaho, kaya niyan maging bisor, maging manager. May lakas yun ng loob eh, kasi naging leader nga ako ng ng chapter ko eh. Naging GT nga ako dun eh. Kaya ko umawak ng ng company, ng agency, yung mga ganun ba, hayaan natin sila. Yung training ground natin na to na sa organization, hayaan nyo sila tumakbo-takbo, hayaan natin sila. Ayun, sobrang ganda ng message ni Amats. May masasabi ka pa ba, Mats? Yun lang, ang masasabi ko lang sa mga gusto talaga, wag kayong mahayaan pigilan nila. Sundin niyo yung sarili niyo. Kung tingin niyo na Yun. kaya niyo naman talaga, di ba? Subukan niyo lang, wala naman mawawala. Ganun pa rin yun. Yun. Ganda na ng ganda, sobrang ganda. Eto, Mats. Kailan mo napagtanto o kailan dumating yung parang point na kaya ko na to, kaya ko na mag-GD? May parang may line ka ba na eto na, oras ko na to. Mag-GT na ako. Parang kaya ko na to. Paano ka dumating sa point na ganun pala? Ganun. Sa akin naman, pangarap ko rin naman talaga yun nung unang pagpasok ko sa prat. Sabi ko parang step by step talaga gusto ko. Kaya nung araw na napagtanto ko na yun, parang sinasabi lang din nila na, sige, kaya mo na yan, sige na, mag-GT ka na, kaya mo yan, i-guide kita. Marami rin kasi nag-guide sa akin pagdating sa prat eh. Marami nagtuturo sa akin, mga ganyan. Kaya hindi ako natatakot talaga na kung kumuha ng posisyon nun. Parang pakiramdam ko nun, sobrang init ko kasi sa fraternity nun eh. Oo, yun. Pag bata talaga, sobrang init ko sa prat. Kaya mararamdaman mo talaga yun sa sarili mo na kaya mo na i-handle yung chapter nyo. Tsaka sulitin nila yung pagkakataon. Yung ganito, ayun no, yung time ni Amats na yung sinabi niyang malaya pa siya, yung malawak pa yung oras niya. Kasi tol, kapag dumating yung time na may mga family na kayo, ang hirap na rin ka pa yun eh. Siyempre may oras ka na sa anak mo, diba? Ganun. Kaya tama rin na dumating na si Amats ng ganong kabata na napagtanto niyang parang ginampanan niya na eh. Ginampanan niya na agad eh. Naksyonan niya na agad na mag-GT na ako. Parang walang tamang oras na parang hintayin ko pa yung ganitong na mag-GT ako. Ginrab niya na agad nung nagkaroon siya ng opportunity na parang kaya niya na, ginawa niya na agad. Ang galing din eh. Kasi mahirap pa rin yun, tol. Oo, mahirap talaga. Kasi yung kakaibat nun, yung parang yung sa likod ba, yung sabak nung decision making na ganon, ang hirap na ito. Mahirap yung kakarapin ko, mahirap yung yung dadaanan ko. Kasi Mahirap GT, din. sobrang hirap niyan tol, sobra. Mahirap yung marami dyan, mga challenges, stress. Siyempre, hindi naman tayo perfecto. Dadaan tayo sa mga ganun. Kaya,
Yun lang ang ano dapat, paghandaan lang nila yung mga gano'n. Tsaka kailangan 'pag maggi-GT ka kailangan yung pasensya mo napakahaba. Ang Kailangan galing. maintindihin kang Galing, tao. galing, galing. Kailangan ilalagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon nila, mga gano'n. Yan, yan. Kasi GT ka nga, eh, hindi naman porket GT ka gagamitin mo yung pagka-GT mo para mangwalang-ya ng ibang brad. Dapat Oo. maging good example ka talaga Galing, para galing. sumunod sila sa'yo. Galing, galing. Galing, galing nun. Sobrang galing nun. Dami ko ring natututunan kay Ahmad, sobrang galing niya. Tsaka, tol, para makarinig ka ng ganyan magsalita, tsaka sa lahat ng Brad, sa lahat ng sis na ganitong edad na nag-excel sila sa buhay fratman nila, sa buhay Triskelion na nag-excel sila doon. Sobrang nagagalingan ako sa lahat ng mga Brad na ganun kasi, ano, sobrang lakas ng loob nila para humawak ng ganung posisyon. Kaya sobrang nabibilib ako sa mga nami-meet ko na mga Bradsies na sobrang gagaling nilang leader. Ang dami kong na-meet na mga gagaling na leader. Isa na rin to si Amats. Kasi tol, yung iba, kinakatakutan yung posisyon na yun, yung GT. Mm. Parang yung ano naman yung ma-advise mo sa kanila na huwag kayong matakot ganun na kumuha ng posisyon na to. Ang sa'kin ang ma-advice ko lang, huwag sila talaga matakot kasi sa una lang naman yun, eh. 'Pag nandun ka na sa posisyon na yun, malalaman at malalaman mo kung paano i-handle yun, kung mga problema madali na yun. Tsaka meron ka namang hindi lang naman ikaw ang magha-handle diyan, meron kang mga officers. Yun. Kayo lahat talaga ang magdedesisyon diyan. Hindi naman porket GT ka, ikaw lang. Meron ka Mm. pa rin naman mga officers. Tsaka puwede ka talagang magtanong sa mga founders mo o kaya sa mga tinuturing mong mentor, mga gano'n. Yan, yan. Kasi sila, yung kunyari, yung mga matatandang brad, puwede ka magtanong do'n yung mga katanungan kung paano nila nalusutan yung mga ganitong problema. Kasi ako lagi akong gano'n, lagi akong nagtatanong, eh. Hindi ako nahihiyang magtanong talaga. Lalo na 'pag hindi ko na alam yung gagawin, kung paano solusyonan. Kasi kaya ka nga nagtatanong para matuto. Yan, yan. Yan, sobrang galing nun. Kasi sobrang tama rin kasi siya eh. Kasi hindi mo naman malalaman eh. Kung di mo susubukan Hindi mo talaga, susubukan eh. Parang hindi mo malalaman yung yung mainit yung tubig kung di kung mo hindi mo hahawakan. hawakan, 'di ba? Sobrang galing nun, sobrang tama nung hindi ko sure kung ay yung pinakatamang pwede naming sabihin na advice sa mga magge-GT o kuha ng position. Pero tol, hindi niyo malalaman eh kung hindi niyo susubukan eh. Kasi kapag Mm. nandiyan na kayo, tama siya, may mga mentor din siya eh. May palagi siyang may mga option eh. May mga decision making na binabalanse niya. Tsaka ano naman, eh, hindi naman tayo nauubusan ng option sa buhay. Pwede tayong humakbang pakaliwa. Kung di mag-work yung Galing, galing. kaliwa, pwede tayong makbang pakanan. Kung di naman ulit mag-work, pwede tayong dumiretso. Kung hindi talaga siya mag-work sa plano natin, pwede tayong matras. Yan. Hindi naman porket umatras ka sa plano ay isa ng kaduwagan o kabaklaan na tinatawag. Galing. By the Eh, man, kung paano kaya ka umatras sa plano kasi maraming pwedeng maging akibat yun, eh. Para sa ikakakabuti ng chapter. grabe naman yun. Ang galing naman nun. Sobrang galing. Mga utol, eto nakita nyo yun, yung mga ganun na yung mga ganun na salita sa sinasabi nilang bata pa mag-GT, bata pa pumasisyon. Grabe, sobrang lawak ng Brad. Sobrang lawak ng Brad para sabihin yung mga ganung decision niya, yung mga decision making niya, ganun. Galing, galing, sobrang galing. Sobrang galing nun. Tol, ano ba yung GT para sa'yo? Ang GT para sa akin ay isa yung responsibilidad, malaking responsibilidad at leadership. Tsaka ikaw ang ugat, eh, ng Hmm. chapter nyo. Parang ikaw yung ama. Yun. Lalong-lalo na sa decision making, paano mag-decision ikaw kasi ang susundin, eh. Oo, Nasa sa'yo lahat talaga. Righteous ka nga, eh, 'di ba? exactly. Kaya para sa akin ang pagiging GT talaga sacred 'yan. Kailangan mong pahalagahan, kailangan mong ingatan mga dapat mong sasabihin. Yun. Kailangan mo talaga ng pinong-pinong desisyon, hindi yung puwedeng pabara-bara lang na, "Eto na 'yan, ganito na 'yan." Kailangan mong pag-isipin ng 3 beses 'yan, hindi yan basa-basa talaga. Kasi iisipin mo yung laging nasa likod mo, dala mo yung chapter niyo, eh. Ayaw mo naman mapahiya 'yun, 'di ba? Kaya mag-iisip ka dapat talaga ng decision making na ikakabuti ng chapter niyo nang walang maibabaid na masama sa inyo. Yan, yan. Sobrang galing nun. Parang ayun din talaga yung
siguro sa akin, yung na-realize ko naman doon sa JT, niya, kung ano yung JT para sa kanya. Tama siya eh. Kasi yung father, di ba, nasa kanya yung pinaka, ano eh, yung power eh, ng decision making. Yung tsaka kung paano humahanap yung father ng solusyon. Ayun eh, parang GT. Ang galing nun. Sobrang galing nun. Eto tol, sino naman yung ano, yung parang talagang kaagapay mo nun? Sino pala yung ano, yung parang close mong officer? Oh, sige, kahit hindi na officer. Nung GT ba ako Oo, niyan? nung termo, Nung nung termo. GT ko, si ano talaga eh. Lahat naman sila pero si Paulo, big shoutouts kay Paulo ng ano ng Caloocan, kay Sir Paulo. Yan. Salut sa'yo, Sir. Si Paulo kasi ano yan, siya talaga yung katulong ko sa mga siya rin nagbibigay sa akin ng mga mga ideya na bago, ganun. Si Mangi, yung pala Alexis niya, Mangi. Si Mangi talaga. Tsaka si Loki, yan. Sila kasi yung mga yung mga taong na hindi ako iniwan din na talagang tumutulong sa akin. Tsaka matalino rin si Mangi kasi si Mangi talaga ano yan eh, magpapastar talaga sa ano dapat yan. Ah, ganun? Ewan ko, hindi ko na alam. Okay. Si Paulo talaga, siya talagang kasama ko talaga dyan. Magdesisyon, kung paano gagawin. Lahat din naman, halos lahat din naman, lahat ng officer namin, sila Incheck, sila Maya, sila Goku, sila Butler, yung mga yan, malaking pasasalamat ko dyan nung term ko kasi hindi talaga ako nila iniwan. Kasi kahit puro trabaho yung mga yan, kahit pag sinabi ko, tol, gawin natin to, punta kayo sa ganito, ganyan, andun kaagad sila. Kaya maraming salamat sa kanila. Big shoutout sa inyo mga Caloocan boys. Big O love. Yan, sobrang maraming salamat din sa kanila kasi kaparehas mo, syempre ikaw yung may unang pinakamalaking puso na pwedeng ibigay sa chapter. Yung may pinakamalaking love na pwedeng ibigay sa chapter. Tapos, may mga ka-chapter rin tayo na may mga ganun ding puso eh, no? Kaya rin sila Oo, madami nagsilbi. dyan sa chapter natin. Nahihiya lang din sila kasi. Yun, sobrang maraming salamat mga kapatid sa pagmamahal sa Del Nasha Village 1 Community Chapter. Kaleto, syempre, di ba, kanina mo pa sinasabi, kapag may mga decision making ka, ganun. Tsaka, di ba, sabi mo kanina, so, parang isa rin yun sa nakapagpa-boost o nakapag-high moral sa'yo na kasi magkakaroon naman ako ng mga mentor eh. May parang pwede pa akong pagtanungan, ganun. O pwede pa akong tanungan ng kung may decision making ako na 50-50 yung decision, ano yung pipiliin mo, ganun. Sino ba yung parang naging mentor mo? Sino ba yung parang nagbibigay sa'yo ng other option o ng pwedeng pagpilian na sa mga naging decision mo nung term mo? Madami kasi, pero isa-isahin ko na lang. Si Kuya Flip, siya talaga yung yung nagbibigay sa akin ng high moral, tas siya yung nagbibigay ng confidence sa akin. Tsaka lagi ako nagtatanong sa kanya ng kung tama ba to, tama ba yung hakbang na gagawin ko, may masasagasaan ba akong ganito, yung mga pananalita ko, yung mga ganun. Kasi lagi ako nagtatanong talaga eh. Yan. Kasi ayoko talagang makasakit talaga ng damdamin ng mga brad. Tsaka, ikaw din. Yun, Diba? damay pa, Lagi ako boss. nagchat sa'yo, Damay diba? pa, mautol. Lagi ako nagchat sa'yo, kay Gedek. Yan, sila kay Yan. Dek. Si Gedek, grabe suporta sa kanya nung project ko. Siya talaga yung tumulong sa akin. Big shoutouts kay Gedek. Yan, maraming salamat sa pagme-mentor lagi sa akin. Saka yung sila kay Well, marami rin eh. Mga nakakasama ko, mga tatanda. Madami din. Sila kay Jiro, yan. Mga advisor natin. Yan, big shoutouts kay Jiro. Maraming salamat sa pagsuporta sa Del Nasha 1. Yan. Ayun, tsaka ang galing din kasi, di ba, hindi rin pwedeng, ako nung sa akin din, naging mentor ko rin yan eh, sila Flip, sila Deck, sila Well, sa DCLC. Hindi rin naman ako naniniwala tol na yung mga magagaling na leader, wala sila sa backup nila, sa back nila na nagtuturo sa kanila. Oo, wala naman, hindi ako naniniwala na na yung base nila, yung puno na yung base nila. Kapag puno na yung base nila tol, hindi na kayo magaling na leader niyan. Kasi hindi na kayo tumatanggap ng hindi na kayo makakatanggap ng yung mga suggestion. Ang papaniwalaan niyo na lang
Yung baso nyo, yung puno na yung baso ko, hindi na ako may kinig. Aapaw na ako. Ganun. Kaya palaging, ang paniniwala ko talaga tol, ang leader talaga. Talagang kailangan tumatanggap ka pa rin ng ano eh, ng mga tubig eh, para balagyan yung baso mo eh. Tsaka ano, 'pag leader ka kailangan open book ka lang. Yun. Kailangan tumatanggap ka ng mga suggestion ng hindi lang sa mentor mo kundi rin sa mga residente mo rin. Yung mga kasi maraming mga residente na tahimik lang pero 'pag nakausap mo na marami pala silang ideya, may mapupulot ka rin na aral sa mga yun. Kaya tuunan din ng pansin yung mga residente rin talaga. Oh, yun. Isa pa sa magandang ano, sinabi ng Brad. Kasi tol, kahit yung mga residente, may, sa akin tol hindi mo makikita yung ano eh, hindi mo makikita kung tama o mali yung ginagawa mo. Kasi hindi mo naman nakikita yung sarili mo eh. Um, 'Di ba? Yung ibang tao yung makakakita nun. Sino ba yung mga nakakasama mo? Yung mga residente, yung mga Brad, 'di ba? Sila rin yung makakakita ng mali mo eh. Kaya ang galing ng GT o ang galing ng leader na ganun, na tinitignan nila, ina-accept pa rin nila yung mga validation ng mga nakakakita ng mga ganun sa kanila. Yung mga residente, yung mga Bradsies, mga officers nila. Sobrang galing ng mga Brad ng mga ganun na ina-accept pa, no, uma-accept pa rin sila ng mga ganung ano, ganong suggestion para sa term nila. Ganun. Tsaka ang galing mo kasi tinanggap mo eh. Tumatanggap ka pa rin ng ganun. Kasi yung iba mataas na mm. yung tingin nila sa sarili nila eh. GT na ako eh. Parang ito na yung most righteous na, ano, eh, na Ano, position paano, eh. Di ba? ano ako si God? Oo, ayun eh. Di ba? Hindi pwede yun. Yan. Tama siya. Sobrang galing nun. Sobrang galing nun mga tol. Sana may makuha kayo tol. Pala ito. Parang kasi kanina pa natin ano eh. Parang binibigyan ng ano eh. Ng malaking usapin yung GT's position eh. Yung ibang posisyon ba, ano, mahalaga rin ba siya o parang ang dami kasing ang dami ring nagsasabi, parang nakakakita ng mga residente. Ito gusto ko rin talaga matuto kayo, kaya gusto ko rin itanong sa magaling na GT na nakilala ko. Na yung DGT, yung MWW, MKS, MKC, parang importante ba siya ganun o ano ba yung masasabi mo dun sa mga ganun na posisyon? Una muna DGT muna. Sige, go. DGT, mapa internal o external talaga. Importante yan. Kasi lalo na pag wala si GT, 'di ba? Siya yung Yun. sumasalo eh. Tsaka siya yung umaattend sa mga meeting sa labas man o loob ng chapter niyo. Siya talaga yung humaharap lalo na pag hindi pwede yung GT. Kaya napakalaking factor talaga ng DGT para sa akin. Ito tol, kasi yung ibang residente, di ba? O yung ibang brads, o ano yung parang yung position ng DGT. Parang wala naman yun kasi parang ginaganon lang nila. Sa iba tol, parang gaano ba siya ka-importante? Sa akin, ano yun, parang ano rin siya, parang para saan, parang alas ko yun. Kasi ano yun eh, siya yung nagiging kaagapay ko talaga sa lahat eh. Siya yung, siya yung nag-guide, siya rin yung nag-iisip. Kasi yun naman hindi nila nakikita dyan eh. Kasi Ah, ang nakikita lang talaga nila talaga dyan, yung GT lang. oo. Pero ang hindi nila alam, sa likod ni GT, maraming officers doon, lalo na si DGT na nagsasacrifice din. Mm, Kung ano sinasacrifice ni GT, yun din sinasacrifice ni DGT. Ayun mm. ang hindi nila nakikita. Kaya para sa akin, napakahalaga ng DGT. Yun ang Yan. galing. Tsaka kasi may mga salo pa si DGT eh, di ba? Oo, Hindi lalo sa na, lahat ng oras kasi available ka eh. kagaya sa akin, pag may pa-meeting ng sektor, pa-meeting ng council, ganyan, lalo na pag di ako available, lalo na pag may ginagawa, pinapapunta ko yung DGT ko, siya lahat. Pupunta na lang siya sa akin, ano niya yung MOM niya, di ba? Yun, sasabihin niya sa akin. Tapos, siya na magpapaliwanag sa buong residente noon. Kaya, napakalaking factor talaga para sa akin ng DGT. Yun, tol. External man yan, no? Internal. Ayun, no. Ayun, tol. Galing ng Brad, tol, na yung DGT hindi siya dapat balewalain. Sobrang lain ng responsibilidad rin ng DGT. Kasi kahit gaya ng sinabi niya, hindi siya nakaka-attend. Yung DGT na niya yung umaattend. Which is kasi talagang tama eh. Kasi yung DGT laging nagsisave sa GT eh. At At sa buong chapter. tsaka hindi lang yan DGT lang. Oh, May yan. ano rin talaga yan. May posisyon din talaga na kailangan nilang panindigan, di ba?
Hmm. Hindi naman porket DJT ka lang, ganto ganyan. Marami kasi sila nasasabi sa ganun eh. Hindi Oo, nila binibigyan ng recognize eh. Pero para sa akin, binibigyan ko ng malaking importansya yung mga ganun. yun. Sobrang malaking shoutout sa lahat ng DGT diyan sa buong mundo. Yes, big shoutout sa inyo. Yun, sobrang maraming salamat sa lahat ng pagmamahal niyo sa mga chapter niyo. Kung anong bahay meron kayo, kung saan bahay kayo. Tol, ayun, yung sabi mo kanina, yung sa ano naman, sa MWW. Para sa akin, ang MWW, malaking ano yan, pasanin din. Kasi ikaw magbabalance lahat eh. Mm. Parang ikaw yung magtitimbang kung tama ba to o mali ba to. Tsaka kailangan mo rin dyan ng mahabang pasensya. Kailangan Mm. maintindihin ka din, malawak ka. Hindi lang, para sa akin, hindi lang siya palakasan pumalo talaga. Yan. Ano ba yung magaling na MWW para sa'yo? Ang para sa akin, para magaling na MWW ay yung paano siya mag-handle ng EDDA niya, paano siya mag-handle ng, paano niya i-handle sa residente niya yung mga mali nila, Oo, paano yun. niya sabihin yung tenets and codes and conducts na papaliwanag niya ba na Yan. nalabag mo tong gantong patakaran Ah, natin, di ba? yan. Tsaka Galing. yung lalong-lalo na sa ano, sa IR, Mm. kung paano niya i-handle yung binibigyan. Kaya saludo talaga ako diyan kasi worst to worst man siya naman talaga yung may ipit eh. Hmm. Di ba? Kaya malaking responsibilidad yun. Yan. Yun. Sobrang galing, diba, tol? Galing. Basta sobrang ang galing ng Brad. Kung paano niya i-elaborate yung MWW's position na parang hindi lang kayo MWW. MWW kayo. Kasi yun yung sinasabi niyang sa tennis and codes. Tsaka kung paano niya binabalanse yung decision niya sa mga brads o sis na merong violation na kung paano niya yung laruin yung tennis and codes, kung ano yung na-violate. Kasi talagang tama tol eh. Sa lahat ng gustong mag-MWW, sa lahat ng MWW, datol, kabisado niya talaga o talagang nasa puso niya yung yung tennis and codes. Kasi ayun talaga yung pinaka mabigat na pwede nyong maging basis kapag nag-judge na kayo. Kapag nag-finalize na kayo ng mga violation. Kasi tol, ang daming pasikot-sikot na pwede mong sagutin eh. Mm. Tsaka nasa inyo yung decision talaga. Tsaka yung final decision kung final na ba to, Hahatulan mo na ba, oo, di ba? hahatulan mo na ba o hindi. Kaya sobrang malaking importansya ng MWW. Kung MWW ka ngayon, brother, wag mong isipin sa sarili mo na MWW lang ako. Ito lang position ko. Kasi sobrang laking part ng MWW para gumanda yung term ng GT. Para mabalanse yung mga brads, yung mga sis, para matama yung mga mali ng mga brads tsaka ng mga sis. Sobrang laki ng natutulong ng mga MWW. Kaya sobrang maraming salamat sa inyo. Malaking shoutout din sa inyo mga utol. Tsaka ano lang, kuya, wag silang ano, parang makikipagkompetensya palakasan pumalo. Hindi yun Oo, nadadaan sa ganun. yun ang galing. Hindi yun sa ganun. Nadadaan yun sa ano, sa kung paano mo ibalance talaga Yan, yung mga brad. yun. Parang mas Hindi, magaling. hindi porket na mahina ka pumalo, hindi Hindi ka ka na na pwedeng, mabisa. Oo. hindi ka na pwedeng maging MWW. Hindi yun sa ganun sinusukat. Hmm. Galing. Ako rin, tol. Agree naman ako dun sa sinasabi niya. Kasi, ang daming parang, kapag may mga visiting, ganun, Oh, ang marami hinaharap nagda-doubt eh, nila, di ba? ang hinaharap nila MWW eh. Mm. Kasi, kaya ang daming mga brad, ang sinasabi nila, parang kapag mag-MWW sila, that malakas ako pumalo. Which is Mm. kasi, hindi naman talaga dapat may pagpalakasan, may pagkopentensya ka ng palo na malakas. Mm. Dapat talaga kung paano mo i-judge yung isang incident o yung isang scenario na parang kung paano mo siya kunyari si Amat, si Didi, kung ako yung MWW, kung paano ko ba sasabihin sa kanya na, tol, mali ka eh. Parang ito yung na-violate mo eh. Ah, Parang dapat kung ang magaling na MWW, sabi niya, kung paano daw sinasabi sa mga brads yung mga pagkakamali nila. pagkakamali nila. Galing tol, sobrang magagaling. Sobrang ang galing nun. Kasi ano eh, naging MWW rin naman ako. Ganun. Unang posisyon mo?
nag-chess, tapos nag-MWW, tapos nag-GT yan. Yung chess, una mo, tas Chess. MWW ka. Oo, tapos Tol, bakit yung MWW inuupuan pa rin? Parang, bakit ang dami pa ring bread na, na gusto nilang umupo ng MWW? Parang kasi kung sa lahat ng position, either GT, tas kinukuha na nila MWW. Kasi ang sabi daw nila, yung GT daw kasi, ano eh, nakasulit sa mga COL. mm, Tapos ang next na ng GT, MWW. MWW. Parang, ikaw, ano mo dun Di, sa MWW? sa akin kasi, siguro sa MWW, sa iba kasi, hindi naman to sa lahat hindi naman to in Ah. general. Kasi parang gusto nilang mamalo, ganun. Di ba? Oy. Para sa akin, ako nung MWW ako, ayoko na mamalo kasi ayoko makapanakit. Hindi, di ba, para sa sarili ko. Kapatid ko yun eh. Yun, Ayoko yun. naman saktan yan. Pero kailangan mo talaga timbangin eh. Kailangan mong balansehin Yun. kung tama o mali ba. Pag mali talaga, no choice. Kailangan talaga yun. Kailangan mo talagang paluin yun. Responsibilidad din talaga yun para sa akin. MWW na. Kasi ikaw talaga yung sasalo ng lahat eh. Ikaw Mm. naman talaga eh. Tsaka hindi lang para sa papel yon, hindi lang pangalan sa papel, yung kailangan yung i-achieve doon. Kailangan nyo rin ng gulang ba? Mm. Kailangan nyo rin ng talas, Oh, yung talino, no? talino, di ba? Talino sa tennis and codes. Tennis and coach kasi Alam mo, tol, doon ka may lagi kakwento ako. magbe-base eh. May na-meet ako, tol. Ito, ayoko na rin pangalanan ng anong chapter. Kasi, may one time ako na napumunta ako ng ibang chapter. Tapos may DA nun, may DA silang residente nila. Mhm. O may DA na bread nun. Hindi na DA yung bread, tol. Kasi, mas magaling pa yung residente eh. Mas magaling pa yung bread eh. Kaysa sa MWW niya. Parang, eto to lang. Ano ba pwedeng maging, yung 5 pillars na pinag-usapan kanina, Ah. parang, eto tol, kung dumating kayo sa time na ganito, may incident tol, yung Brad, nagsabi sa inyo na na hindi ako makaka-attend eh. Kasi pupunta ako ng simbahan eh. Niyang oras na yan eh. Mhm. Pero 'di ba? Hindi siya na DA kasi hindi mo siya pwedeng i-DA basta-basta. Kasi God yun eh. God yun, nasa 5 Eh. pillars kasi. Nasa una ng pillars mo yun eh. Mhm. Hindi niya ma-DA eh. Kasi hindi niya rin alam yung kung anong pwede niyang isagot. Kasi pwede mo rin isagot na bakit ngayon mo lang sasabihin? Kung parang kinabukasan na yung meeting o ngayon na yung meeting. Oo. Parang dapat before ka pa nagsabi na hindi ka pwede niyan kasi may simba ka. 'Di ba? Parang dapat kung naisip niya yung yung preserve yourself, brown brain and blood kanina, pwede niya pa rin i-DA yung Brad eh. Kasi though God na yung sinasabi niya na nasa una niya yung God. Pero kasi mga utol, hindi naman binabagsak yung info ng kinabukasan o kaya nung day ng meeting na meeting tayo ngayon. Binabagsak naman yun before 3 Before days pa talaga. nga eh. 3 days na yung pinakamababa niyan eh. Before 1 week, 1 before week 2 talaga yan. weeks, 'di ba? Parang paano mo naman ipaglalaban kung paano mo sasabihin yung violation ng Brad? Kung ikaw nga hindi mo nga alam yung tennis and codes, hindi mo nga sinapuso yung tennis and codes, tas MWW ka pa. Kaya sana yung sa lahat ng MWW, maraming magagaling na residente. Sobrang daming magagaling na residente, daming magagaling na Brad na marami silang pwedeng ilaro na tennis and codes na parang parang contradict ng sinasabi mo o parang taliwas ba parang pang ilusot ba ganun, parang di ko alam yung words eh. Parang pwede nilang ilusot sa tennis and codes. Kaya sana alam din ng mga MWW kung ano yung tennis and codes na anong pwedeng maging sagot nila sa pwedeng isagot ng mga Brads o Sis na hindi tumatanggap ng mga DA nila. Ayun lang. Tsaka wag sila pag MWW, wag mag-power tripping, wag gamitin yung ganung posisyon para mamalo lang ng mamalo. Kailangan mo talagang intindihin yung nangyari sa Brad, kung anong dahilan nila sa mga ganun. Yun lang. Yun.
Yan, sobrang galing. Basta sobrang balansein nyo yung ano. Sa amin lang sobrang balansein ng MW. Ako rin kasi tol, nag-MWW din ako eh. Ang unang position ko tol, wala akong ibang gustong upuan na posisyon eh. Either GT lang tsaka MWW. Nung time ko, nung school ko, nung nasa college life ko. Kasi tol, yung MWW, parang training ground ko naman siya. Para laruin yung tennis and codes. Oo. Para para mag para sa kapag magja-judge ka na ng mga ano, yung mga pwedeng i-violate ng mga brad. Mm. Ayun yung parang naging training ground na position ko eh, na kailangan mag-MWW muna ako. Kailangan maging okay akong MWW bago ako maging JT. Oo, Ayun tama lang yan. sa akin. Ikaw tol, sa scroll na. Sa akin, scroll, ano rin yan, malaking ano rin yan na posisyon para sa akin. Kasi, ang pagiging scroll, nasa iyo lahat eh. Oo, yun. Logbook, di ba? Lahat, di ba? Kailangan mga Lahat ng ginagawa, info. lahat ng info, ng residente nyo, ng GT nyo, kung anong galaw, lahat ng activities, kailangan nakalag lahat eh. Tsaka number one, lahat ng documents nyo, Mm. ng paternal info nyo, nasa iyo dapat yun. Kaya, Mm. para sa akin, napakalaking factor din talaga nun. Sobrang parang ano yun eh, secretary ng ano yun, Oo, no? sekretary ng kumpanya yan. Ayun, sobrang galing nun. Tsaka sa lahat ng ano, kung MKS ka ngayon, kung scroll yung hawak mong position ngayon, sobrang laking responsibilidad niyan para hawakan mo lahat ng info ng buong chapter nyo. Oo, kasi nasa iyo lahat talaga eh. Para i-keep mo yan. Parang dapat kahit yung pinaka-small details Oo, ng, kailangan black and white oh, talaga. naka-black and white ka tama. Tsaka dapat lahat talaga alam mo. Kaya ano yan, hindi rin sinasawalang bahala yung scroll na yan. Kasi kung mangyari man, worst to worst man, may ilalabas kang info, di ba? Oo, Kasi yan. paano pag wala ka nun? Mm. Kawawa yung magiging brad, di ba? Mm. Tsaka paano mo bibigyan ng 'di ba yung sinabi mo nga na black and white, na Mm. paano mo bibigyan 'to ng papel? Paano mo i-de-defend yung chapter kung ikaw nga wala kang hawak na 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 info, di ba? Na oh, documents. tapos tsaka tol, sa mga lahat ng scroll diyan kapag magdedesisyon naman kayo, wag kayong umasa sa verbal palagi. Mm. Palaging mag-base kayo sa logbook nyo, sa hawak nyong papel. Lagi dapat kayo merong panglatag na black and white nyo. Ayun yung palaging ano, panghahawakan nyo na patunay. Ayan. Tsaka lahat ng paternal info talaga nasa iyo. Ayan, yan. Tol, chest. Sa akin, Makukuha ka ba muna? Wait lang, nag-chest ka, diba? mm. Nag-chest ka. Okay. Paano naman yung chest na hindi naman pinakamagaling? Parang, ano ba yung pinakamabisa na sa chest position? Hindi, sa akin, chest ako kasi ano eh, masakit talaga sa ulo eh. Kasi kailangan mong chest ka, di ba? Pera, Oo, kailangan pera mong yan eh. pondo, kailangan mong mag-isip ng paraan para hindi ka nasingilin, hindi ka na maningil. Para Ay, hindi na, wait lang, puputulin kita. okay. Di ba, kapag chest ka, bakit mo sinasabing kailangan na wag nang Maningil. wag nang maningil? Kasi di ba, ang chest, ang sabi daw nila ang trabaho lang daw ng chest, maningil lang Nagpapaalam. maningil. Bakit mo naman sasabihin na ganun ngayon? So, akin hindi naman porkit chess ka lang na trabaho mo lang maningil. Marami rin yung trabaho ang chess. Trabaho rin ng chess na na iayos yung pondo ng chapter, kung paano niya masusolusyonan na hindi na sila magpopondo. Tsaka hindi ka na maniningil. Yun yung number one doon para sa akin. Galing. Kasi pag chess ka, syempre maniningil ka talaga sa una. Oo kasi parang ayun yung Parang mindset ng iba, di ba? Pero kailangan mo talaga mag-isip ng ng parang magiging income ng chapter nyo. Kagaya ng mga plastic, ganyan, di ba? Plastic bottles. Yun yung mga yung mga pwede mong gawing ideya eh. Sa amin kasi nung term namin Galing.
Nung term pala ng GT body nun, nung pagpasok ko kasi nun, naging chess niya ako muna. Tapos nung naging chess niya ako nun, naniningil ako. Tapos parang napagtanto ko sa sarili ko na, syempre, yung ibang brad, wala naman talagang kakayanan na magbigay. Hindi, tol eh. Kasi di ba sabi nila, magkano ba pondo? Sa amin dati, ano sa amin 115-30 yun. 115? Hindi, 50 pesos. 50 100 pesos. pesos a month. 50 pesos a month. Hindi, 100 pesos month. A month. Parang Parang, singilan, 15-30. 15-30, tapos 50-50. 50-50 lang. Okay. Eh, tol, ano yun eh? Maliit na halaga lang yun. Parang yung 50, tol. Parang sa isang buong 15, yung 50, parang 5 days, kahit 5 days, kaya mo kuhanin yung 50 kasi 10-10 lang yun sa isang linggo eh. Bakit mo naman sinasabi ngayon na ganyan? Hindi, siguro para sa may mga kakayanan. Di ba? Ay, Hindi naman kasi galing, tayo di ba? pare-pareho ng estado ng buhay eh. Kasi may mga brad tayo na, di ba, kaya nga natin kailangan Galing. mag-isip ng lagi, kailangan natin mag-isip ng ng step ahead para masolusyonan lagi ng mga problema. Kagaya sa pondo, kagaya ng ginawa namin ni Buddy. Oo, naningil ako ng unan, tapos napagtanto ko mahirap talaga. Mm. Kasi yung ibang brad, hindi talaga nakakapagbigay. Tapos ang ginawa namin, nung nakahilikom na kami ng pera, mayroong tindahan si Gabot, big shoutout si Gabot, GT namin siya ngayon. May Yan. tindahan siya dati ng takoyaki talaga. Tapos napag-isip-isip ko noon, sabi ko kay GT Buddy, Buds, yung perang pondo, pwede ko tong gawing puhunan natin para Ah, mapaikot. ang giling. Oo. Pinaikot mo pala. Di Pinaikot ba? namin yun talaga ni Buddy. May unang kuhanin ka ng pera sa mga residente. Oo, sa residente nung una, kumuha talaga ako nun. Tapos pinang-ikot mo. Ang galing oh. Galing nun oh. Ang, Sana makuha yung ganun. ang diskarte namin nun, kasi may takoyaki yan si Gabot, yung sarapan ng bahay nila. Oo. Kinausap namin si Gabot nun, na sabi namin, Kuya, pwede ba kami maglagay ng bentahan ng Yossi, soft drinks, tubig? Ah, Yun ang ginawa namin pang sa pondo nun. Pinaikot namin. Tsaka kay big shoutouts din kay Founder Hitman. Naglagay din kami doon ng dati ng gasihan doon sa may tindahan nila dito sa may sa Bulaluhan, sa kanto. Bulaluhan yan. Galing oh. Naglagay kami ng yosihan doon. Pinautusan namin yung brad na siya magtoka ron para i-manage yung pera na pagbibenta ng Yossi. Ang galing. Tol, sana makakakuha kayo ng ganun, ng ganun na no idea ng Brad nung umupo siya ng position ng GT kasi ang galing eh kasi hindi mo na talaga kailangan, hindi talaga responsibilidad ng MKC pala mangolekta lang ng mangolekta habang buhay, no? Obligasyon mo rin mag-isip kung paano maging ikakagaan ng chapter. Ang galing. Galing oh. Ang galing nun. Sana makuha nyo. Tsaka binigyan namin hindi ko na kasi maalala kung sino yun eh. Pero ang binigyan namin ng toka ron, yung tagapamili, tagapagbantay, yung hindi nakakapagbondo. Binigyan namin siya ng tasking. Ang galing. Ang galing. Ang galing Tapos nun. binigyan din namin siya syempre, extra income din yun, di ba? May ano rin siya, may parang, pitik siya doon. May pitik siya doon. Ganun. Pang gastos-gastos niya. Ang galing oh. Nagbigay pa kayo ng trabaho ng Brad, no? Ang galing oh, tol. Kasi hindi naman bantayin yun eh. Kasi meron nakatawa ka doon si Brad. Shoutout kay Brad Pooch nung nagtitinda ng takoyaki dati. Yun. Galing. Tol, tignan nyo, ang galing. Sobrang, yung chest na yun, sinasabi nila sobrang parang ang liit lang ng position na yun. Pero ngayon ko lang din na-realize na sobrang laking importansya pala talaga ng chest. Katulad dun sa kanyo, nakapagbigay pa sila ng trabaho sa Brad. Yung negative na nakikita nyo sa mga Brad na parang eto, yung Brad na to hindi na nakapagbigay ng pondo. Nagawan pa nila ng aksyon na kahit hindi ka makapagbigay ng pondo, eto na lang, sige, bigyan kita ng deal, di ba? Ikaw na lang tumao diyan, magbenta diyan. Kami magbibigay ng puhunan, ganun. Parang ganun eh, di ba? Tsaka lahat na naiipon na plastic bottle nun, iniipon talaga namin yun. Mangolekta pa kayo ng Si Toothpick. Ang galing oh. Binigyan namin yan sila si Toothpick, si Piccolo, sino ba? Marami silang binigyan namin ng tasking para dyan. Galing oh.
Kasi Sana may yun makuha nga kayo, yung tol. mga brad na ano, na hindi nakakapagbigay. Hindi naman namin sila Hindi nyo rin oo, sila hindi. inobliga na ano, Kasi naiintindihan namin, eh. galing, tol. Tapos kasi tol, yung ibang chapter na nakikita ko, parang struggle nila yun yung mga bread na hindi na nagpopondo. Ngayon tol, nakita niyo yung solution niya nung chest siya na hindi naging problema sa kanya yun eh. Oo. Naging ano pa nga eh, binigyan niya pa nga ng magandang deal eh. Yung mga bread eh, nagkaroon pa ng ano eh, kita kahit papaano eh. Tapos pandemic pa yun. Oo, magpa-pandemic na, no? Ay, oo, pandemic yun pala. Ah, hindi, tapos na. Tapos na. Okay. 2021. Kasi 'di ba 2021 ka? Pero ano pa rin, 2020? 2021. 2021. Pero ano pa rin yun, eh. Parang may virus pa din. Okay. 19, Kasi 'di 2021 ba yun. sabi mo unang posisyon mo chest eh. Bali Oo, chest talaga. 2021, chest Yun ka na, na nun. oo. Nag-chest na ako Okay. nun. Parang Kasi mga ilang 2021 months hanggang lang. 2022 yata yung ano eh, pandemic eh. Hmm. Ang galing. Galing nun tol oh. Sana ano may makuha kayo doon sa lahat ng chest diyan sa buong mundo. Sobrang galing nung diskarte ng Brad. Nangungulikta pa sila ng mga plastiko. Ay, paano yung pala nangungulikta ng mga plastic? Yung sa mga ano, basura, nung sinabihan lahat ng ano nun eh, ng Lahat ng sa Brad. village, hindi, sa village, kunyari, dun sa chapter natin, sinabihan lahat ng may bahay na pag plastic bag, separate, Okay. tapos Tapos kami na lang kokolektahin na lang. magko-collect, oo. Ang galing. Ang galing. Mga ganun. Talang galing nun sobra. Baka sabihin nyo naman inactive ako na hindi ko alam yung mga ganun. Alam ko yun, pero sobrang yung chest na ginampanan niya nung siya yung nasa chest. Gusto ko lang rin matutunan niya yung ganun na ano, ng diskarte. Ang galing niya, tol, from GT, na inelaborate natin para sa kanya, kung paano yung GT, kung paano yung DGT, MWW, scroll, chest. Sana tol, kahit may konti na nakuha kayo dun. Sa Brad, na sinasabi nilang bata, na sa katulad na kami na bata na gano'n, na parang hindi makakapag, walang ganong ano Walang, yun, hindi makapag-isip ng ganun eh. Nakita walang nyo tol? gagawing mabuti. Kasi Oo. Tol, makakakawa nila. tignan nyo yung Brad. Kahit ikaw tol, baka kapag nakaharap mo to si Amats ng nagkadaanan kay Sarap, tapos hindi mo binasa yung ganun niya, hindi mo nalaman yung ganun na page niya, hindi mo binuksan yung libro niya, hindi mo rin malalaman na ganun si Amats eh. Ayun na pala yung ano, parang ayun pala yung tinatagong pagkatao ng Brad. Ayun pala yung hindi nababasa na page ng Brad, 'di ba? Kasi before inopen ko naman kanina eh. Hindi nung kahit nung yung first impression ko talaga kay Amats talagang maangas ganun. Hanggang sa naalala ko na siya nung bread na siya nung magka-chapter kami. Doon ko lang rin nalaman eh. Kaya hindi rin talaga ako, alam niyo tol, hindi talaga ako ano, never ako tol nung before nagbe-base ako, pero ngayon tol, nung tumatanda-tanda na ako, hindi talaga ako, hindi ko rin pwedeng sabihin na ano eh, na mahina yung tao na nakausap ko. Na wala siyang alam, eto mahina to. Yung mag-underestimate ka ng mga tao na nakakasalamuha mo. Hindi tol ano, hindi yung bukod yung sa'yo, yung sa parang tinignan kita na ano eh, na parang ang tapang na ito, parang kupal to. Pero yung ibang side na, yung ibang tao, yung iniisip nila kapag nakakakita sila ng ibang tao, nang underestimate sila na parang ito yung tinitignan nila ng mababa yung Oo, mga tao. minamaliit nila. O yung minamaliit nila. Wag kayong titingin ng ganun. Kasi tol, hindi nyo rin alam eh. Hindi nyo rin alam yung ano eh, yung kung ano yung tao na yun. Baka mas magaling pa nga sa inyo yun eh, tahimik lang. 'Di ba? Kaya tol, sobrang sana marami kayong natutunan. Eto naman tol, parang ano, paano mo naman binibigyan ng halaga yung mga active na brads? Tsaka paano mo naman binibigyan ng, paano mo ginajudge yung mga inactive, ganun? Sa ano muna, sa, Nung GT ka. dito muna tayo sa ano, sa active. Sige go. Sa active naman, sinusuklihan ko lang din kung yung ginagawa nila para sa akin. Yung trabaho nila na binibigay, yung mga ganun. Yung Parang pag-attend, appreciation, ganun. mga appreciation. Binibigyan ko lang sila ng simpleng token lang, mga ganyan. Mga pagdating ng local anib, national anib, ganyan. May mga konting surprise lang, mga ganun, para sa kanila. Mga free, FS, sa kanila, Mga ganun, mga letter, mga, appreciation letter. sa inactive naman, kasi sa akin, nung term ko, may mga inactive talaga eh. Maraming natatakot bumalik eh.
Kasi baka Oo. ma-judge sila, mga gano'n. Paano pala Tsaka yun? tsaka takot sila sa palo. Oo. Sa'kin ang ginawa ko nun, kinausap ko talaga sila ng masinsinan, pinupuntahan ko sila, yung mga letter nila, inayos ko. Parang pinaramdam ko sa kanila na 'wag silang matakot, Galing. hindi mo kailangan ikatakot yung chapter mo kasi diyan ka naman nanggaling. Hindi naman porket na inactive ka, palo ka kaagad pagdating, 'di ba? Siyempre Oo. iintindihin mo rin yung side nila kung bakit sila nag-inactive. Kaya yun ang lagi kong iniisip, eh. Kasi ang lagi ko palang iniisip diyan, hindi naman tayo pare-pareho ng ginagalawan, eh. Hindi naman tayo Yun. pare-pareho ng nilalakaran. Magkakaiba-iba tayo ng tinatahak sa buhay. Yan. Tsaka may mga time din na nabi-busy talaga, Yan. nawawalan ng oras sa prat. Kasi hindi naman tayo perpekto, hindi naman tayo ano, eh, 'di ba? May mga time na gano'n. Kaya ako iniintindi ko 'yun. Pinaparamdam ko sa kanila na, "Sige, okey lang 'yan, basta bumawi ka, Oo. basta bumalik ka, galingan mo." 'Di ba? Ipakita mo sa kanila na mali yung tingin nila sa'yo. Yan. 'Yun. Welcome kayo dito. Oh, Ay, welcome. bahay niyo 'to, eh, 'no? Oo. Huwag kayong mailang. Galing. Hindi naman dapat nila ikailang 'yun kasi dito sila galing, eh. Hmm. Tsaka kasi yung iba talaga takot na takot kasi baka may masabi. Kasi meron diyan magsasabi na active lang kasi may anib, Oo nga, may eh. inuman, mga ganyan. Sa'kin hindi ko jina-judge 'yun kung dun lang yung free time nila, eh. Oo. Yun lang yung free time nila, eh, hindi naman natin alam na sumasakto lang pala dun lagi, Hmm. 'di ba? Kunyari may bonding yung chapter, dun lang sila makaka-attend. Sa'kin welcome sila nun, hindi ko sila ji-judge na, ano 'yan, gaganunin ko, sasabihan ko sila na 'pag inuman lang active ka, 'di ba? Masakit para sa Oo. kanila yun. Kaya bilang leader dapat iparamdam mo sa kanila na pantay-pantay lahat. Kaya intindihin mo rin talaga yung mga sitwasyon nila kasi yun ang number one, eh. Tsaka grabe yung comfort mo, 'no? Alam mo, tol, sobrang galing nun kasi ang dami kong ano, eh, ang dami ko ng leader na nakausap, tol, na iba rin yung ano, eh, kung paano yung hinawakan yung gano'ng ano, eh. Nasa second to the last na tanong na ako, tol, oh. Hmm. Pero pinapabilib mo pa rin ako sa mga sagutan mo. Sobrang galing nun. Gina-judge na ng ibang leader yung kung ano yung mga nangyari sa buhay nila nang hindi pa nila nalalaman yung kung ano yung kwento Kung ano yung talaga. kwento ko. Kung ano ba yung, bakit ba nangyari. Kasi bago mo, kasi parang ang dating, yung mga inactive, gusto na lang nila paluan, yung WW gusto nila paluan agad, ganun. Pero hindi nila alam yung putik ba, dumating pa yun sa, ano eh, sa depression, dumating yan sa magpapakamatay na kasi may Oo. problema na ganito. Tsaka hindi nila alam kung baka may problema pala sa pamilya, 'di ba? Tsaka hindi nyo tol malalaman eh kung hindi nyo rin tatanungin eh. Tsaka ang galing tol, di ba ang sabi, parang suntukin mo, kapag sinuntok mo, i-comfort mo o haplusin mo yung likod. Pero sa kanya tol, nakita nyo, yung kung paano niya parang parang kung paano niya inaksyonan yung gano'n na parang hinimas niya, kinomfort niya, na parang ano, winelcome niya, parang pina-feel niya dun sa Brad na ano tol, wag kang mag-isip ng kung ano-ano, Oo. Brad ka, welcome ka dito sa bahay natin to. Feel free na ano Hmm. na nandito tayo sa bahay natin, ganun. Kasi yung iba, tama siya eh, naiilang na yung mga Brad tol eh, na inactive na parang ayaw na lang umattend. Sige na, magpapa-expelled na nga lang ako eh. Ayun na Oo. nga yung iba eh, di ba? Hanggang gusto nyo humantong pa kayo sa ganun, na parang dapat ina-end nyo na, parang kinakat nyo na hindi na siya humantong sa ganun na parang hayaan ko na lang to, ma-expelled na ako, di ba? Hindi, kasi karamihan sa mga na-encounter ko na ganyan na inactive, ang dahilan talaga nila sobrang busy, family, siyempre yung iba nagkakaanak, nagkakaobligasyon na, 'di Oo. ba? Hindi ko Tsaka naman hindi habang buhay, ano, binata ka. Oo, tsaka hindi ko naman puwedeng pigilan sila sa gano'n, eh. Kasi ano nila 'yun, eh, buhay nila 'yun, eh. Oo, labas na ng fraud yun eh. Labas na ng prat 'yun, lalo na sa pamilya 'pag problema sa pamilya. Ayun ang hindi ko kayang solusyonan talaga kasi wala ako sa lugar nila, eh, para magbigay ng advice. Lalong-lalo na kapag dating sa 'yun nga, sa pamilya, sa jowa, 'di ba? 'Pag mga gano'ng problema parang 'di ko kayang bigyan ng advice na
yung iba sa pamilya, 'di ba? Tatanungin nila ako anong ma-advice ko sa gano'n. Sabi ko, do'n ako mahina, eh, do'n ako mahina sa gano'n kasi hindi ka naman puwedeng magbigay ng advice na ganyan. Oo, ma-a-advice-an mo sila na maganda pero tingin mo maa-adapt agad nila 'yun kasi 'di ba, hirap nga Oo. sila, eh. Ang Tsaka hirap hindi, nun. kapag tayo na yung nandun. Ako rin baka hindi ko rin kakayanin kasi Oo, di ba? Tama, ang galing. Sige, go, tol. kasi nga 'di mo talaga puwede silang i-judge kaya ako ang ginagawa ko kinakausap ko talaga sila ng masinsinan. Kung puwede ko man puntahan, kunin ko yung free time nila, 'di ba? Sasadyain ko sila para man bumalik sila. Kasi yung fraternity parang ano yun, eh, yan na lang yung magbibigay sa kanila ng ano, eh, ng parang second family, 'di Oo. ba? Tapos Tas parang tatanggalin mo pa tas ng, tatanggalan mo pa siya ng privilege nun tas aasar-asarin mo pa na ganito, ganyan, 'pag ano oo. lang, inuman ka lang active, 'di ba? Eh, malay mo yung blood kasi dun lang siya free time tapos yun lang yung kaya niyang lakas ng loob niya na humarap sa'yo ta's Mhm. ida-down mo pa ng gano'n. Eh, imbes na magtuloy-tuloy siya, eh, baka mas lalo lumala. Oo, ang galing, galing. Galing, oh. Galing, tol. Sana talaga kahit pa paano may mapulot ko yung aral dun. Sobrang galing ng Brad, tol. Para makapagsalita yung Brad ng ganun kalalim. Sobrang, alam ko, tol, hindi ako naniniwala, tol, na ikaw lang yung batang magaling na ganyan magsalita, eh. Mm, Naniniwala akong maraming triskill yun na katulad mong bata, na katulad natin na bata na ang galing na sa buhay, ang galing na sa fraternity. Kaya ito yung ano, yung importansya ng ano, yung kung paano ko binuo yung podcast. oo, Kasi gusto ko rin ako, tol, hindi rin ako, tol, naniniwala na ano, eh, na magaling ako, na yung baso ko talagang puno na. oo, Katulad nun kay Utol Amats, ang dami kong nakukuha sa kanya kahit hanggang ngayon, tol, nasa ano, eh, patuloy pa rin ako, tol, na kumukuha ng mga ano, eh, mga knowledge, eh, yung mga diskarte. Ayun, para kapag dumating yung time, baka kasi kumuha na ako ng ano, eh, ng ng chairman ng QC, o kaya ng regional. oo, gano'n. Hindi, joke lang. Pero 'di ba, ang dami mong matututunan, eh, sa mga brads, eh. Iba-iba yung diskarte nila, tsaka yung leadership na kung paano sa kanya. Hindi ko expected na ganun yung mga isasagot niya. Yung kung paano niya i-handle yung active sa inactive. Kasi syempre, 'di ba, kahit ikaw, tol, kahit ikaw na nanonood ngayon, hindi mo rin expected na ganun yung isasagot ng brad. Na kung paano niya kinukuha yung mga brad. Kung paano niya pinapatahan, kino-comfort yung mga brad. Paano niya binibigyan ng appreciation yung mga active. Kung paano niya binibigyan ng halaga pa rin yung mga active kahit active na sila, hindi mo na sila pwedeng bigyan ng ano, eh, ng parang hindi mo na sila pwedeng haplusin, eh. Oo, Kasi active sila, eh. Sobrang doon yung pagmamahal nila, eh. Pero ikaw, binigyan mo pa rin sila ng ano, eh, ng token of appreciation, eh. oo, Na parang mga, 'di ba, sabi mo parang may mga frat shirt kayo, ganun, tapos may mga certificate kayong certificate. binibigay. Ang galing, 'di ba, tol? Eto, tol, last na tanong. Sa tenets and codes, ano ba yung parang, 'di ba, sa mga kapag mga usapan ng mga religion, may mga life verse sila, eh. Oo. May mga verse sila, may mga life quotes ganun. Ikaw, tol, syempre fragment tayo. Dapat ikaw, kung meron kang favorite sa tenets and codes, ano 'yun? Para sa'kin ano, capital T. Capital T ba, tol? Kasi 'di ba yung capital T, treat others as would like them treat you. Ah, Kasi ano, double meaning yun para sa'kin, eh. Para sa ating mga fratman, 'di ba, tratuhin mo sila kung anong gusto mong itrato nila sa'yo. ah, Para naman sa mga hindi fratman, parang baliktad, eh. ah. Kasi para sa'kin ano yun, eh, Golden rule. golden rule yun, eh, 'di ba? Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw Oo. mong gawin sa'yo. Kaya yun lagi yung bitbit ko sa araw-araw, yung capital T na yun kasi dun ako lagi nagbe-base sa mga taong nakakasalamuha ko. Galing. Kasi kung kunyari, ikaw, hindi kita kilala, papakitaan kita ng hindi maganda, ganun din gagawin mo sa akin. Oo. Pero pag pinakitaan kita ng magandang pakikitungo, Oo, ganun siyempre. din isusukli mo sa akin. Kaya yun ang napaka golden rule para sa akin. Mo, Okay. Galing. yun yung talagang pinagbabasehan ko sa araw-araw. Galing. Sobrang, sobrang, sobrang maraming maraming salamat, tol.
Sobrang dami kong natutunan sa'yo, tol. Di ko rin alam, tol, na ano kahit ka-chapter ko si Amats del Nasha Village 1, community chapter, yan. Hindi ko rin expected na ganun din kalalim yung ano yung pag-uusapan, yung magiging dating ng vlog na to. Kasi Kaya tol, nga eh. nakikita ko na si Amats tol, kilala ko na rin siya, kilala ko nga yung pamilya niya, kilala kong sobrang mahal na mahal niya si Ate Oda, sila Baby Sam, Yes, big shoutouts kay mama. yan. Pero hindi ko expected na kapag nagtry ba akong magtanong ng ganito sa mga leader o kaya katulad nito ni Amats. Kasi matagal na rin kami ni Amats nagkakainuman eh. Pero hindi kami dumating sa ganito na nagkakatanungan kami ng mga ganun na idea na ano ba yung saloobin niya, ano ba siya kapag denive ko yung ganun na side ng pagkatao niya. Hindi ko rin alam. Sobrang maraming salamat tol sa pagpapunla. Kahit alam kong busy ka rin sa trabaho. Maraming salamat din sa So, pagpapaunlak sa akin dito. Yun. ayun. Sobrang maraming salamat kay Utol Amats. Tol, may mga ka dyan, may mga gusto ka bang i-shout out, ganyan. O may sasabihin, o may basta kung anong gusto mong sabihin sa last statement mo. Sa akin lang ang parang yung motto ko ngayon. Walang pinaka dito sa mundo, lahat tayo may katapat. Yun para sa akin. Tsaka big shoutouts kay Wang sa pag-imbita sa akin dito, sa mga founders namin, kay Kuya Flip, kay Kuya Dek, kay Kuya Sambi, kay Kuya Pu, kay Wang siya rin kasi yung founders namin eh. Tsaka shoutout sa mga Kay Hitman kay pa. Hitman, Yan. yun, kay Founder Hitman, yun pala, sorry. Kay Kuya Well, kay Sector Head Marvin ngayon, kay Vice Sector Head External, kay Erwin, kay Vice Internal Aga, yan, kay GTJB, former GTJB ng Barimbaw, yan, big shoutouts kay Incheck, kay Buddy, yan, ang mga kaibigan ko, sorry sa mga hindi ko makaalala, yan, tsaka long live kay Doc, sana nandito ka pa, yan. Ayun. Ano yan, first, Fallen Angel ng Del Nasha Village 1. Sobrang namimiss ka na namin, Doc. Sana, sana sobrang mapayapa ka dyan, sobrang masaya sa kung anong nangyayari ngayon sa buhay namin, sa buhay ng pamilya mo. Sobrang pinapanalangin din namin yung buong pamilya mo. Yan, Doc, long live. See you soon. Ayan. Sobrang maraming salamat ulit kay Amats. Sana maimbitahan natin yung mga ibang GT ng buong Tandang Sora Sector. Kila Utol Marvin sa Sector Head. Sa current Sector Head ng Tandang Sora, Triskelion of Tandang Sora Sector. Sa former Sector Head na si Utol Body. Sa lahat ng officers ng Tandang Sora Sector. I hope and I wish and I pray din na sana dumayo kayo dito sa sa Triskelion Podcast. Sobrang maraming salamat at sa lahat ng Brad na nakikinig sa buong mundo. Kung saan man kayo naroon ngayon, sobrang maraming salamat. At umabot kayo sa mga oras na to. Sobrang maraming salamat. Tol, thank you. Yan. Last pala. Big shoutout sa mga lahat ng tropang TBS dyan. Big shoutout sa mga lahat ng tropang Bala na gang yun. Ingat kayo palagi. Big love and keep it sharp always. Yon, thank you tol.